Hello mga ka-MV! Isang istorya muli ang ibabahagi ko sa inyo na sana ay may isang aral o inspirasyon na manatili sa inyong mga puso. Ito ay istorya na ibinahagi sa atin ng isa sa ating mga viewers, Miss Annabel Magsanay. Maraming salamat po sa pagbibigay niyo ng istorya sa channel na to. Ngayon ay matutunghayan niyo ang kwento ng pag-ibig na pinamagatang Love at First Sight. Isang binata ang na-inlove sa pinsan ng kaibigan at naghangad na mahalin din siya nito, gaya ng pagmamahal niya. Paano kaya niya mapapakita sa dalaga na totoo ang kanyang hangarin? At sa papaanong paraan niya ito sisimulang gawin? Tara at pakinggan niyo ang kwento na handog ni Miss Annabel Magsanay. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay paki-like po ng ating video. Paki-click din ng subscribe button at bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. May kanya-kanya lang siguro tayong kailangang gampanan sa buhay ng iba. May hiwaga ang bawat pagtatagpo. May mga taong dapat mong makabangga para turuan ka na maging maingat sa susunod. May mga tao namang kailangan kang itulak para matuto kang bumangon. May mga taong aakayin ka. Minsan sa buhay mo, sa mga oras na iika-ika ka, para malaman mo na hindi lamang sa langit naroon ang mga anghel. May mga taong makakangitian mo lamang sa daan, pero hindi rin magtatagal ang mga ngiting yon. May mga dapat ka lang makausap sa daan para may mapagtanto ka. Kasi yung ganyang kalaking pagmamahal, ganyang overwhelming love, imposibleng walang pupuntahan. May mababalik sa iyong pagmamahal. Not necessarily sa taong pinagbigyan mo, pero sigurado ko, mababalik yan sa'yo. Ngayon ay sisimulan na po natin ang kwentong pag-ibig. Panganay sa apat na magkakapatid si Shin at lumaki na sa Manila, kaya tuwing fiesta lang siya umuwi. Ang lugar kung saan siya lumaki at lugar ng nanay niya. Di niya inaasahan na sa pag-uwi niya ng fiesta sa lugar ng nanay niya ay magkakaproblema siya. Pagka-uwi niya, walang tao sa bahay nila. Naku, lahat na sila nandun. Maliligo na lang ako tapos susunod na ako kaagad, sabi niya sa sarili. Alam na niya na nandun na lahat sa piyesta, kasi nandun ang bahay ng mga kapatid at magulang ng nanay niya. Kaya tuwing piyesta, nandun talaga sila. Pagkarating niya ay agad siyang sinalubong ng mga pinsan niya. Lalo kang gumaganda sabi ng pinsan niya. Baka ngayon magka-boyfriend ka na. Tawa pa ng pinsan niya. Nako, kung ano nang sinasabi niyo dyan sa pinsan niyo. Bakit di niyo muna pakainin? Sabi ng auntie niya na nakalapit na pala kasi may ingay sila. Oo nga po sabi ko na nakangiti naman. Ang gusto ko kakanin auntie, dugtong ko pa. Habang nagkukulitan kami, tumunog ang cellphone ko. Kaya re-replyan ko na sana, kaya lang wala na pala akong load. Ay naku, ngayon pa talaga, sabi ko sa sarili. Agad na akong nagtanong kung saan ba pwedeng mag-load. Kaya ang sabi ng auntie ko, Nako, malayo ang loadan dito. Puntahan mo ang pinsan mo para magpasama ka, kasi dala niya ang tricycle na minamaneho niya. Mahabang sabi ni auntie. Sige po, saan po siya? Tanong ko. Diyan sa mataas na bahay, sabi ni auntie. Kaya dali-dali na akong tumakbo at hinanap ang pinsan ko. Auntie Mel, nandito po ba si Kuya Ray? Tanong ko na hinihingal pa. Nandyan, sabi ng Auntie Mel sabay turo sa nagiinuman sa may terrace. Kaya dali-dali kong hinanap kung saan nakaupo ang pinsan ko. At dahil lahat ng mga pinsan ko ay close kami, nilapitan ko na agad siya sabay sabi, Kuya Ray, samahan mo ako mag-load please. Nagulat pa ito kasi di niya inaasahan na nandun ako. Oh, pinsan, andito ka na pala. Kumain ka na ba? Mamaya na ako kakain. Maglulod muna ako kasi nag-message yung friend ko. Tara na.
Sabay hatak ko sa kamay nito. Wait lang, sabi ng pinsan ko habang nakangisi ito. Magpaalam ka muna sa boss ko, nandito siya. Kaya bigla akong napabaling sa katabi nito na medyo mataba na lalaki. May edad na, pero may itsura. Pwede po ba? Di pa natatapos ang sasabihin ko nang sabihin nito na, sige, okay lang. Sabay ngiti nito at nakita ko ang paglitaw ng biloy nito sa magkabilang pisngi. Ikatlong araw, nagulat pa ako nang katukoy ako ng nanay ko. Shen, nandito ang Kuya Remo, hinahanap ka. Napatanong ako sa sarili. Bakit kaya biglang nagpunta yun? Samantalang usapan namin na maliligo sa dagat linggo pa. Lumabas na lang ako na nagtataka. O kuya, anong meron? Tanong ko na nakangiti. Insan, birthday ng Ate Rose mo. Kaya pinapapunta ka. Kasi hindi daw kayo nagkausap ng piyesta. Sabi nito. Ah, ganun ba? Sabi ko. Sige, liligo lang ako. Antayin mo ako para libre ng pamasahe ko. Sabay tawa ko. Okay, sige. Sabi naman ng pinsan ko. Pagkarating namin, maingay na sa kanila. At sinalubong ako ng asawa ng pinsan ko. Halika, pasok ka. Sabi pa ng maluwag ang pagkakangiti nito. Sabi ko naman, nakakahiya, marami kang bisita. Sabi ko pa na umiral na naman ang pagkamahiyain ko. Halika, tayo-tayo lang naman, sabi ni Ate Rose. Pagkapasok namin, agad akong ipinakilala ng pinsan ko. Parang di yata siya nakikita dito, sabi ng isa sa bisita nila. Nako, lagi yan sa Manila, sabi ng pinsan ko. Baka next week babalik na uli yan. Paliwanag pa nito. Kumain ka muna, Shin, sabi ni Ate Rose. Tatagay tayo ngayon. Doon naman ay nakitawa na rin ako. Mukhang masarap ang pansit ah. Sinong nagluto nito? Nagulat pa ako nang biglang may magsalita sa likod ko. Salamat naman at nagustuhan mo. Siya nga pala. Biglang baling ng pinsan ko. Teka, di ko pa kayo napapakilala sa isa't isa. Nakangiti ito ng makahulugan, sabay kuha hila ng kamay ko para ilapit malapit sa kanya. Pare, ito nga pala ang pinsan ko si Shin. Insan, ito naman si paring Rod, kumpare ko. Binata pa yan. Sabay pinaglapat pa ang palad namin, kaya namumula na ako kasi nakatitig sa akin si Rod. Nice to meet you, sabi pa nito. Noon ko lang natitigan nito. Alon ang pilik mata, kaya nakadagdag sa itsura nito. Nagulat pa ako nang magsalita ito. Huwag niyo nang tuksohin si Shin at nagmumukha ng hipon sa pamumulang muka, sabi nito habang dahan-dahan na binibitawan ang kamay ko. Lingid sa kaalaman ko nang makauwi ako, laging kinukulit ang pinsan ko ng amo niya. Pare, samahan mo ako kila Shin, sabi pa nito. Nako, yan ang di ko magagawa pare. Napakasungit ng nanay nun. Baka mamaya mataga pa tayo. Istrikto yun si auntie ko. Sabi pa nito na mababakas ang takot sa anyo. Anong gagawin natin para makausap ko si Shin? Tanong pa nito. Gusto ko naman sanang matulungan ka pare, pero sigurado ako nahahabulin tayo ng itak pag nagpunta tayo dun, sabi pa ng pinsan ko. Sige, ganito na lang. Gagawan ko na lang ng paraan para makausap mo siya. At ikaw nang bahala sa susunod, okay? Sabi na lang nito nang mapuna na lumungkot ito. Kaya halos yakapin na ang pinsan ko sa sobrang tuwa nito. Maraming salamat pare. Maraming salamat talaga. Yaan mo, di ko kukunin yung boundary mo sa pamamasada ng 1 linggo. Sabi pa nito. Hindi man ako uminom, napuyat pa din ako sa kamustahan sa nagdaan na gabi. Kasi nga, nang mag-uwian galing sa paliligo sa dagat, ay nagtuloy pa kami sa bahay ng lola para dun ituloy ang inuman nila tatay at mga bayaw nito. Kami namang magpipinsan, huntahan tungkol sa mga love life. Kakain na sana ako nang marinig ko ang pagparada ng motor. Nakita ko si Kuya Ray na dumating. O kuya, kamusta? Namasada ka pa din kahit nalasing ka kagabi?
Tanong ko na nakangiti sa kanya kahit medyo nagtataka ako. Hindi nga eh, sabi niya sa akin na di makatingin ng diretsyo. Bakit ka nandito? Tanong ko sa kanya. Insan, alam mo naman na paborito ka ni Lola, di ba? Kaya sabi niya magpunta ka muna doon ngayon kasi aalis ka na bukas. Kaya nagluto siya ng alimango na paborito mo. Sabi niya na panay sulyap lang sa akin. Sige, magbibihis lang ako. Antayin mo ako saglit. Sabi ko naman. Simple lang ang isinuot ko para di na kami tumagal pa. Tara na, doon na lang tayo kakain para kasabay ko si Lola. Sabi ko habang pasakay sa tricycle. Oo, inihanda niya yun para sa'yo. Magtatampo yun kapag di ka kumain. Nang nasa daan na kami. Insan, okay lang ba kung dumaan muna ako sa amo ko? Sasabihin ko na hindi ako papasada ngayon. Baka hingian ako ng boundary. Tanong at paliwanag niya. Okay, sige. Maya-maya huminto ang pinsan ko sa isang maganda na bahay. Saglit lang insan ha. Di na inantay ang sagot ko kasi nagmadali nang bumaba at diretso sa pinto at nag-doorbell. Maya-maya may lumabas na lalaki, si Rod. Nag-usap sila. Nakita ko pa nang tumingin sa akin yung si Rod. Pumasok sila sa loob ng bahay. Habang inaabangan ko ang paglabas ng pinsan ko, napansin ko ang bahay. Semi-bungalow ito. At halatang walang nag-aasikaso sa labas kasi madamo. Maganda sana kasi may mga halaman. Noon, lumabas din ang pinsan ko. Umayos pa ako ng upo kasi akala ko aalis na kami. Kaso pagkalapit nito, mahinhin ang itsura nito, sabay sabing. Insan, okay lang ba sa'yo kung iinom muna kami? Kasi di ko mahindian, maaga pa naman. Pinakakain ka na lang muna yan sa kantin, di ko mahindian. Konti lang naman, mamadaliin ko na lang. Sabi nito na kung titingnan, talagang napipilitan lang talagang dumaan. Paano si Lola? Mag-aantay yun, sabi ko. Nakitawag na ako sa cellphone ni Paring Rod para di na mag-antay. Okay lang daw naman. Sabi nito na nakayuko ang ulo. Okay, sige. Tinanggap ko na ang ibinigay na pagkain at lumabas na ako ng tricycle. Bibilisan ko ang tagay para matapos agad. Pahabol pa nito. Habang kumakain ako doon ko naalala na di ko pala dalang cellphone ko. Magge-games na lang sana ako habang nag-aantay. Pagkatapos kong kumain, bumalik na ako sa tricycle. Siya naman ang paglabas ng pinsan ko. Aalis na tayo? Agad na tanong ko. Pinapapasok ka muna kasi mainit dito. Kalahati pa lang kami sa bote. Sabi nito. Hindi, okay lang ako dito. Nakakahiya naman pumasok doon kaya dito na lang ako. Tugon ko, napigil ang pagtatampo. Sige, bibilisan namin para makaalis na tayo. Sabi nito na siguro nakita na ang pagkunot ng noo ko. Bumalik siya sa loob. Maya-maya, lumabas si Rod na nakangiti. Namumula ito na halatang tumatalab na kung ano man ang iniinom nila. Halika sa loob, mainit dito. Pasensya ka na, inabala ko yung date niyo ni Lola mo. Sabi nito. Naiinis ako nung una, pero nang makita ko na parang nahihiya ito, ay ngumiti na rin ako. Okay lang po. Tugon ko, sabay ngiti ako ng alanganin. Nagulat pa ako nang tumawa ito biglang. Huwag mo naman akong popoin. Di naman ako ganong katanda. Rod na lang. Sabi nito, sabay ngiti. Okay, sige. May itsura sana kaso lasinggero. Naisaloob ko. Ayaw mo ba talagang pumasok muna? Pilit pa nito. Di na, okay lang naman ako dito. Total, madali na naman yata kayo matapos. Sige. Sabi nito sabay talikod. Di nagtagal, lumabas uli ang pinsan ko. Insan, papunta na dito si Ate Rose mo. Tulungan niyo kami para maubos agad. Malapit na daw siya, antayin mo na lang ha. Para makaalis na tayo. Sabi nito. Kuya, alam mo namang hindi ako nagiinom. Okay lang, kahit paunti-unti. Sige, hintayin mo na ang ate mo. Umalis na ito, kasi parang maiihi na siya na kung anuman. Maya-maya ng konti, nakita ko na ang pagdating ng asawa nito.
Bakit nandito ka sa labas? Tanong nito habang palapit sa akin. Ayaw pumasok, Mare, nahihiya siguro. Kasi wala siyang kilala sa loob. Kaya nga pinatawagan kita. Mahabang sabi ni Rod na di ko napansin na lumabas pala. Tara sa loob, mainit dito. Magkantahan na lang tayo kasi may kantahan dyan. Pabulong na sabi ni Ate Rose sa akin. Medyo nakangiti na ako at nakahinga ng maluwag. Kasi may ka-close na ako. Okay, sige. Pasensya ka na, Shin, sa bahay ko. Makalat, palibhasa, ako lang mag-isa. Sabi nito habang naglalakad kami papasok. Pilit lang ng ngiti ang itinugon ko nang lumingon ito. Nang makapasok na kami, unang tiningnan ko ang bote na iniinom nila. Halatang kabubukas lang kasi konti pa lang ang bawas. Upo kayo, sabi nito. Ikaw na Mari ang mag-entertain sa pinsan ng asawa mo. Kasi lalaki ako. Total naman sanay na kayo dito ni Paring Ray, sabi nito. Mahiyain pa naman to, sabi ni Ate Rose na nakangiti sa akin. Huwag kang mahiya. Sa gandang mong yan, nahihiya ka. Ako dapat ang mahiya sa'yo. Unang usap natin, nakainong pa ako. Tawa nito. Si ate naman, agad na binuksan ang video okay na halatang sanay na nga sa loob ng bahay. Tulungan niyo kami para maubos agad to. Sabi ng pinsan ko na sa amin nakatingin ni Ate Rose. Umiinom ba si Shin? Tanong ni Rod. Tumitikim yan pag kami-kami lang. Ewan ko lang dito pag ibang bahay. Pero iinom naman yan kung gusto niyang makaalis agad kami. Tawa na halatang biro naman yun at palibhasa nakainom na rin. Kailan bang balik mo, Shin? Baling sa akin ni Rod. Sa makalawa na, kasi magtatampo si Lola pag di ko napuntahan muna. Tipid na sagot ko. Ganun ba? Sabi nito na medyo lumungkot ang itsura nito. Sige, mag-enjoy ka muna habang nasa bakasyon ka. Pagbalik mo, trabaho. Puro trabaho ka na naman. Or what if dito ka na lang mag-work? Sabi nito na nakatingin sa akin. Di ako nakapagpaalam ng maayos eh. Sabi ko, palibhasa, di talaga ako umiinom. Kaya maya-maya pa, inaantok na ako. Kaya nang makatagay pa ako ng isa, nagsabi na ako na iidlip muna sa sofa na nasa kabila lang nila. Kuya, ate, gisingin niyo ako pag naubos niyo na yan ha. Sabay pa sila nagsabi ng oo. Bigla akong nagmulat nang may magsalita malapit sa akin. Doon ka na mahiga sa kwarto, walang gumagamit nun. Wag mo lang isara kung gusto mo. Sa sobrang antok ko na talaga, sumunod na lang ako. Napabalikwas pa ako ng bangon nang pagmulat ko ang dilim at ang tahimik. Kuya Ray? Tawag ko ng mahina lang. Ate Rose? Tawag ko uli sa asawa nito. May narinig ako na yabag, maya-maya nagliwanag na. Umalis na sila, di ka magising-gising. Sabi nito sa malumanay na salita. Napasimangot na ako at medyo nairita. Madali akong magising kung talagang ginising niyo ako. Medyo paasik na sagot ko. Okay lang sabing dito ka na muna matulog. Di naman kita kakainin eh. Sabi nito. Kaya medyo nainis ako. Anong sasabihin ko sa mga magulang ko? Kung malaman nilang hindi ako natuloy kina Lola. Paasik na sagot ko at naiiyak na ako. Anong oras na? Uuwi ako. Sabi ko na mangiyak-ngiyak na boses. Mag-aalauna na. Sagot nito na naglakad papunta sa sala. Kaya lumabas na din ako sa kwarto. Sumilip ako sa labas. Okay lang kahit gabi na. Ihatid mo na lang ako please. Sabi ko habang pigil ang paggaralgal ng boses. Sira yung tricycle kaya hindi na namasada ngayong gabi si Paring Ray. Mamamasada sana yun nung hindi kayo natuloy kaso sira pala. Sabi nito na nakatingin sa tricycle. Humikbi na ako. Okay lang ba kung itry mo uli? Pakiusap ko. Lumabas siya ng walang imik at pilit pinaandar-andar. Pero ayaw mag-start ng makina. Ayaw talaga eh. Sabi niya nang makapasok. Anong sasabihin ko kung magtanong sila nanay kung saan ako natulog?
Tanong ko sa kanya na tumaas na ang tono ng boses ko. Ihahatid kita sa inyo bukas ng umaga. Sabi nito kaya napalakas ang boses ko. Ano? Ipapahamak mo pa ako? Sabi ko na naiinis na. Ano na lang ang sasabihin nila? Pag lalaki ang naghatid sa akin na di ko naman kilala. Inis pang sabi ko. E di sasabihin ko na mag-asawa na tayo. Sabi nito na napakakalmado. Okay ka lang? Babalik ako sa Manila at magtatrabaho. Wala pa akong balak mag-asawa. Galit na sabi ko. At isa pa, hindi kita gusto. Pagsisihan ko man ang sinabi ko ay huli na. Kasi biglang lumungkot ang mukha nito. Bakit? Dahil matanda na ako? At halos doble sa edad mo? Tanong niya sa kalmado na tono. Medyo naawa ako nang tingnan ko ang mukha niya. Malungkot ito. Kaya pinigil ko na lang ang galit ko at umiyak na lang. Shin, may aaminin ako sa'yo. Sana wag kang magagalit sa amin ha. Sabi nito na di na itago ang kaba nito. Shin, gusto kitang makausap talaga. Sabi nito na halatang kabado. Kaya siguro pinaiwan mo ako. Sigaw na singit ko sa sasabihin nito. Hindi ganun. Makinig ka muna sa sasabihin ko. At huwag kang sigaw ng sigaw kasi gabi na. Baka magtaka ang mga kapatid ko kung anong merong ingay dito. Sabi nito na pigil din ang salita. Magpapaliwanag ako. Kabado man pero di na muna ako umimik. Umupo ito at akmang hahawakan ako para igiyang iupo nang pumiksi ako. Huwag mo kong hawakan. Sabi ko pa sa paasik na salita. Nagsalita uli ito nang nakatitig sa akin. Nang makita kita noong piyesta at nagpaalam ka na magpapalood, tinanong ko na sa pinsan mo kung sino ka at kung bakit noon lang kita nakita. At maraming beses na akong nagyaya sa pinsan mo na pumunta sa inyo. Habang nagsasalita siya, ay tinitingnan ko siya ng matalim. Pero unti-unting naaawa ko sa itsura niya, lalo na nang sabihin niya na kahit pa daw siya suntukin ni nanay, okay lang kung makakausap niya ako. Pero nanatili ako nakabado. Nang sinabi ni paring Rin na mahirap kang puntahan sa inyo, gumawa kami ng plano. Bigla naman akong nakapagsalita dahil sa inis dito. Katanda-tanda mo na, di ka nag-iisip ng matino. Ipinahamak mo pa ako. Sabi ko sa garalgal na boses. Kaya bigla siyang nagsalita. Bakit? Kung bata pa ba ako, di ka aakto ng ganito? Kaya ba ayaw mo sa akin kasi matanda na ako? Medyo natakot ako sa tono ng boses niya. Kasi tumapang ang mukha niya. Kaya napakurap ako. Isa pa, hindi kita ipapahamak. Sabi nito. Kasi kung ipapahamak kita, kanina pa lang natulog ka at walang malay. Doon pa lang wala ka nang magagawa. Pamamahay ko to. Kahit pa mag-eskandalo ka, walang maniniwala sa'yo. Kabado man, itinago ko na lang. Sabay sabi, wala pala akong magagawa na. Okay, sige. Gawin mo na kung anong gusto mo. Huwag mo na lang akong papatayin pagkatapos mo. Sige, ayan. Tutulungan pa kita. Nanguuyam pa na sabi ko. At bigla nga siyang napalapit sa akin. Bigla akong nagsisi. Aba, ang damuho. Papatulan nga sinabi ko. Nasabi ko sa sarili. Doon na nga ako nagpumiglas pero huli na. At nagawa na niya ang gusto niya. Kahit pa sige ang tulo ng luha ko, di siya huminto. Nang matapos siya, di na umimik. Halatang nagsisisi naman din. At sabi, pasensya na daw. Habang nagsusuot siya ng short, panay hingi nga siya ng tawad. Siguro naman pwede na ako umuwi. Total tapos ka na. Paasik ko na sabi. Pero iba ang isinagot niya. Huwag ka na kaya umalis pabalik ng Manila. Ihahatid kita sa inyo at sasabihin ko na mag-asawa na tayo. Kaya bigla akong napatingin dito. Shin, huwag mo na akong pahirapan na magsabi. Kasi sa totoo lang nahihiya na ako sa pinagsasabi ko. Di na ako bata. Paangil na sabi niya. Kaya tumawa ako na nakakaloko. Sabay sabi, Paggipit, sa akin na mas bata sa'yo, di ka nahiya. Shin, matanda na ako.
Ihahatid kita sa inyo. Pananagutan kita. Naku, wag ako. Pumili ka ng kaedad mo. Putol ko sa sinasabi niya. Pero di ko alam kung bakit parang nasaktan din ako nang makita ko ang reaksyon ng mukha niya. Napatitig ako sa kanya. Ayaw mo talaga sa akin, no, kasi matanda ako. Pero bakit kanina di ka naman nanlaban pa? Kaya namula ang mukha ko sa hiya, kaya sumagot ako ng, di ako nanlaban para matapos na. Sa laki mo na yan, magpapagod pa ba ako? Uuwi ako mag-isa kasi wala sa bokabularyo ko na makapag-asawa ng matanda. Nagising ako sa tawag ng auntie ko sa may pinto. Shin, tulog ka na naman. Kaninang umaga pagpunta ko, tulog ka na. Ngayon na hapon, tulog ka uli. Kung di ko lang alam na di ka lumalabas at wala kang boyfriend, iisipin kong buntis ka. Mahabang sabi nito na ikinabahala ko. Sinabi ko na lang na bumabawi ako ng pahinga kasi pagbalik ko sa Manila, puro trabaho naman ng walang tulugan. Sagot ko. Ano po ba ang kailangan mo, auntie? Tanong ko. Itatanong ko lang sana kung mag-aani na ba sila nanay mo kasi bala kong sumama. Makatikim man lang ng bagong bigas. Wala pa po eh. Sasabihin ko po kapag uwi nila. Nang makaalis ang auntie ko, napaisip ako. Magdadalawang buwan na pala akong di dinadatnan. Sobrang kaba ko. Naghalo ang galit at kaba ko. Kaya una kong inisip puntahan siya. Kaya dali-dali akong nagbihis. Sigurado yan na nasa bahay na kasi hapon na. Naisa loob ko. Pagkababa ng tricycle, dumiretso na ako. Kakatok na sana ako nang biglang bumukas ang pinto. Kaya nagulat pa ako. Ay, kalabaw! Naisigaw ko. Nangisi-ngisi pa siya habang niluluwagan ng pinto. Pasok ka. Namiss mo ako, no? Hoy, may sasabihin lang ako sa'yo. Di na natuloy ang sasabihin ko nang bigla niya akong niyakap. Shin, namiss kita. Lagi akong dumadaan sa inyo para makita ka man lang. Kaso di ka lumalabas. Itinulak ko naman siya. Di ako natutuwa. Ayoko nga na makikita ka pa. Kung di lang importanteng kailangan ko. Sabi ko dito. Ano ba yun? Napakaseryoso mo. Tinitigan ko muna siya. Medyo pumayat siya ng konti at parang puyat. Di ko alam kung saan galing ang nararamdaman ko na awa. Pero nanaig ang kapilyuhan ko. Alam mo ba kung anong pangalan ng pampatanggal ng bata? Napamulagat ito. Bakit? Sinong gagamit? Tanong niya. Ako. Matipid na sagot ko. Seryoso ka ba? Tanong niya. Di ko siya sinagot at nagtuloy lang ako sa lagay ng alak at nagsalin sa baso. Akmang iinumin ko na nang biglang tinabig niya ito. Tinitigan ko siya. Shin, matanda na ako. Wala akong anak. Matagal ko nang inaasam. Ngayon na magkakaanak ako. Tapos papatayin mo lang? Natatawa na ako sa reaksyon niya kasi maluha-luha siya na masaya na halos makiusap. Kaya inasar ko pa. Wala akong pakialam sa pangarap mo. Magkaiba tayo ng pangarap. Shin, umupo ka. Pag-usapan natin to. Sasama ako sa inyo at kakausapin ko mga magulang mo. Nako, ayokong sabihin yan. Aayusin ko to. Sabi ko, nagagalit-galitan pa din. Di ko maipaliwanag pero nang makita ko siyang, parang bigla ko siyang na-miss. Nagulat pa ako nang bigla akong yakapin. Shin, ano bang gusto mo para magustuhan mo ako? Mahal kita. Parang naging bata ang isip ko nang makilala kita. Sabi nito. Ay nako, wag mo akong bulahin. Sigurado naman na madami ka nang dinadala dito kasi mag-isa ka lang. Habang pilit ako na kumakawala sa yakap niya. E di dito ka matulog kung may pumunta. Kaya bigla akong napasabi niyang, ano? Hoy, pumunta lang ako. Di na natuloy ang sasabihin ko nang bigla niya akong halikan. Sa una, naging marahas. Pero nang lumaon, naging dahan-dahan na siya. Ewan ko ba, di na ako pumalag pa, kaya bumigay na ako. Uuwi na ako. Sabi ko nang makapagbihis na ako. Sasama ako. Sagot naman ng binata.
Nako, ayoko pang mag-asawa no, kaya huwag ka nang sumama. Sabi ko na nakairap pa, pero sa totoo lang, di na ako masyadong galit. Pilyo lang talaga ako. Masarap naman pala sa pakiramdam na medyo may edad na ang kasama. Naisa loob ko. Shen, sasama ako. Huwag na nga, sagot ko kaagad. Tumayo na ako para lumabas nang agad siyang kumuha ng gamit. Kaya tinanong ko siya, saan ka pupunta? Ihahatid kita. Di na ako tumutol kasi medyo madilim na. Nagulat pa ako nang kabigin ako. Sumakay ka na, sabi nito. Inisip siguro na aayaw pa ako. Dito na lang ako, sabi ko nang medyo nasa paliko na kami. Bakit? Sabi niya. Ihinto mo na lang dito, mamaya makita ka pa kung ano pang isipin nila. Bubulong-bulong pa ito nang ihinto ang sasakyan niya. Nakakailang hakbang pa lang ako nang magsalita ito. Yun pa rin ba ang number mo? Tanong nito kaya napatingin ako. Kala mo naman alam mo ang number ko? Sabi ko. 835 ang dulo, di ba? Naiirita ako na natutuwa pero di ko na siya pinansin. Anihan ng palay kaya lagi akong sumasama. Masarap kasing kumain doon. At laging may mga kakanin. Kaya nalilibang ako. At napansin akong uli ng auntie ko. Shin, tumataba ka ata ngayon. At parang ibang aura mo ha. Kung di la kita kilala, iisipin ko na buntis ka. Sabi pa nito. Sumabat na ang nanay ko. Paano mabubuntis yan? Laging tulog. Nakita ko pa yung pinagpalitan niya sa banyo. Dagdag pa ng nanay ko. Nang payat ako, puro kayo reklamo. Ngayon na tumataba ako, reklamo pa din. Kunway nagtatampo ang boses ko. Babalik na nga lang ako sa Manila. Kunwari nagtatampo ako. Ay, wag naman, sabi ni nanay. Wala na kaming tagaluto dito. Kaya tumawa na ako. Katatapos ko lang maghugas ng kinainan nang tumunog ang cellphone ko. Nagtataka pa ako nang walang pangalan ang nag-message. Binuksan ko. Huwag kang magpapagutom para malusog si baby. Saad ng mensahe. Siguradong siya yun. Naisa loob ko. Nainis ako na parang ewan. Napaisip ako. Ano kaya ang mangyayari kung malalaman nila nanay na buntis ako? At mayaman sila. Hindi kaya apihin ako tulad ng mga drama sa TV? Naitanong ko. Naiinis ako sa ginawa niya. Pero mas nananaig ang kabog ng puso ko sa mga simpleng pag-aasikaso sa akin at binibaby ako. Kinabukasan, bigla na lang naramdaman ko na ang sarap ng hamburger. Mag-isa lang ako sa bahay kasi pinaglalaba ako ni nanay. Sobrang tindi ng nararamdaman ko na para akong naglalaway na makakain ng hamburger. Saan ako kukuha? Natatakam kong sabi nang bigla akong nagbihis. Wala akong pera. Tama lang pamasahe. Nagpunta ako sa mall na may hamburger. Nako, amoy pa lang naglalaway na ako. Kinausap ko yung tindera na kung pwede ako maka-order ng 5 piraso. Agad naman na niluto. Agad kong kinain. Habang sige ang subo ko, tinawagan ko si Rod. Halatang tuwang-tuwa pa ito. Oh Han, hoy, pumunta ka dito sa mall. Pagalit na sabi ko. Kumakain ako kaya lang wala akong pambayad. Putol ko sa sinasabi niya. Saan ka ba? Narinig ko na tanong niya. Dito sa pinakamalapit na mall. Pagkapasok mo lang. Pinutol ko na ang tawag agad. Nakakatatlo na ako nang mapansin ko ang tindera na balisa. Paano kasi? Sige lang ang kain ko pero wala akong bayad pa. Kaya sabi ko, Miss, saglit lang ha. May pupunta dito, siyang magbabayad. Ngumiti ang tindera. Sige po ma'am. Parang kulang pa, pwedeng 3 pa? Tanong ko. Napangiwi pa ito na tumango. Di ko maintindihan, pero parang sarap na sarap ako. Ibinibigay na sa akin yung 3 pa nang dumating si Rod. Parang gulat pa ito nang makita yung mga papel ng hamburger na marami na sa tapat ko. Sa'yo lahat yan? Di ako sumagot. Kinausap na niya ang tindera. At tinatanong kung magkanong lahat. Sabi ko, 3 pa uli, babaunin ko. Sabay pa silang napangiti. Pagkalabas namin, di kami kumikibo. Nakalalay lang siya. May gusto ka pa bang bilhin? Tanong niya.
Wala na. Pahingi na lang ako ng 7 pesos para sa pamasahe ko. Sabi ko. Bakit ka pa mamamasahe? Nandito naman ako. Shin, pinahihirapan mo ba ako? Tanong nito. Bakit? Inaano ba kita? Sabi ko na parang baliwala lang sa akin. Akin na pamasahe ko. Sakay. Agaw nito sa sasabihin ko. Saan ako sasakay? Di ko naman alam kung anong dala mo. Itong motor na gamit ko. Doon ko lang napansin na nakasakay na ito sa motor. Kaya nagpapapadyak ako na sumakay. Nako Shin, daan muna tayo sa bahay. Sabi nito na di naman galit. Nakurot ko ang tagiliran niya. Uuwi na ako. Walang tao sa bahay. Saglit lang, sabi nito. At dumaan nga kami sa bahay niya. Dito ka na lang kaya magpahinga. Ikaw lang naman ang tao sa inyo. Pati mag-uusap tayo. Shin, hindi pwede na ganito lagi tayo. Sabi nito nang tumabi ng upuan sa akin sa sala. Ilang buwan na lang at mahahalata na yung tiyan mo. Ay nako, ayoko pang mag-asawa. Wala sa plano ko to. Baliwalang sabi ko. Alam mo, ang cute mo kapag umaasa kang ganyan. Kaya siguro kita nagustuhan lalo kasi para kang bata. Shin, matanda na tayo. O ikaw lang. Putol ko. Ano bang plano mo? Tanong nito na halatang nahiya sa sinabi ko. Kaya medyo na-guilt ako. Babalik na sana ako sa Manila. Yan ang plano ko. Ayaw mo bang buuin natin at mag-asawa na tayo? Tanong nito na mahinahon sa salita. Para maalagaan kita at masikaso ng maayos. Gusto ko kasing may mag-ingay na bata sa bahay ko. Sabi nito. E di papuntahin mo yung mga pamangkin mo. Sabi ko. Shin, magseryoso ka naman. Nakalabi na sabi niya. Eh di pa naman kita kilala eh. Paano mo naman ako makikilala kung hindi ka lagi nandito? Medyo tumaas ang boses nito. Napahilamos pa ito nang may tumawag sa kanya sa labas ng bahay niya. Payaw ko. Sabi nito na parang nabwisit. Kasi naistorbo ang usapan namin. Hello Shin, finally na-meet na din kita. Sabi nito pagkapasok sabay lahad ng kamay nito. Kaya namula ang mukha ko. Hi, sabi ko rin. Huwag kang mag-alala, puro nakakakilig ang mga sinasabi ni Rod. Dagdag pa nito. Kamusta ka na? Sabi nito na halatang naikwento na ako ni Rod. Ayos naman, sabi ko na nahihiya sa tono. Pinandilatan ko pa si Rod nung hindi na nakatingin sa akin ang bisita nito. Asawa pala ako ng kapatid ni Rod, sabi nito. Kaya pala ikaw ang laging kinekwento ni Rod. Makahulugan na sabi nito. Kaya lalong namula ang mukha ko. Hay nako bro, tigilan mo na yan at baka masuntok ako mamaya pag wala ka na dito. Sabi nito at nagkatawanan pa sila. Napakamahiyain ni Shin ah. Huwag kang mag-alala, good boy yan. Ikaw pala inaantay ni bro kaya tumandang binata. Tawa pa nito na halatang magkabiruan sila. Maya-maya, nagpaalam na ito. Para daw makapag-usap kami ng maayos, biro pa nito. Kaya pagkasara ng pinto, nagulat pa ako nang bigla akong yakapin sa likod ko. Ang hirap pala magkagusto ng mas bata sa'yo. Sabi nito habang yakap ako na nakaupo sa upuang disolo. Nangiti ako, pero di ako nagpahalata na gusto ko ang sinabi niya. Sino ba kasi nagsabi sa'yo na gustuhin mo ko? Sabi ko habang kinakalas ang yakap nito. Ang pag-isipan mo, kung ano ang gagawin natin nang walang maperwisyo. Dagdag na sabi ko. Bumalik ang lungkot sa mukha niya. Ayaw mo ba talaga sa akin? Tanong nito. Parang gusto ko na sana kaso natatakot ako. Kasi di ko pa nasabi kila nanay na may boyfriend ako. At ang bilis na nangyari. Kaya parang naiipit ako na natatakot na nahihiya. Shin, untag nito nang di ako umimik. Pag-iisipan ko. Nasabi ko na lang. Sa ngayon uuwi na ako at may sampayin pa ako. At nagpahatid na ako pa uwi. Dumito ka na lang kaya? Madali naman yung gawin eh. Nasa edad ka naman. Sabi nito na nakahiga pa sa kama. Napaisip tuloy ako.
Sa totoo lang, medyo naiinis pa ako ng konti sa ginagawa niya at nahihiya din sa nangyari kasi bumigay naman ako agad at di ko pa siya talagang kilala. Kaya nag-aalanganin pa ako na manatili sa kanya. Hoy Shin, nakikinig ka ba? Pukaw nito nang di ako umiimik. Kaya nasabi ko na lang, nakukuha ako ng tiyempo para masabi ko kina nanay ang sitwasyon ko. Sabi ko sa kanya. Habang nasa bahay ako, lagi na siyang nagme-message sa akin. Humihingi ng pasensya kasi madalian daw ang ligaw niya kasi matanda na siya. Nahihiya nga daw siya pag magsasabi sa akin ng mga sweet nothings. Kaya mas kalimitan sa message din niya nasasabi na kaya daw siya lalo na i-inlove sa akin kasi masyado daw akong pilya. Maldita na maharot daw ako. Kasi lagi akong galit pero pag ginagalaw ako okay naman daw. Buti na lang din at chat lang kasi namula talaga ako ng sobra. Bawat Sabado lagi ako naiiwanan sa bahay kasi naglalaba ako. Tanghali na nang maramdaman ko ang gutom at gusto ko ng saging na saba na inihaw. Agad kong kinuha ang cellphone ko. Uy, gusto ko ng saging na medyo hinog na inihaw ha. Yun lang ang kakainin ko. At sinend ko na lang nang walang ano paman. Naku, baka pumunta yun dito. Gulat ko pa na naisa loob. Kaya agad ako uling nag-message sa kanya. Mag-message ka na lang kapag nandyan ka na sa tapat ng simbahan para kukunin ko. At isinend kong uli sa kanya. Nang tumunog ang cellphone ko, agad kong binasa. Okay, yan lang talaga ang nakalagay. Makaraan ng kalahating minuto, tumunog muli ang cellphone ko. Binasa ko. Dito na ako. Kaya sinagot ko lang ng saglit. At dahil tinatamad ako, pamangkin ko ang pinakuha ko. Kasi nagkataon na nagbibilad ng palay, kaya siya na ang pinakuha ko. Nagtanong pa ito kung paano niya daw ako makikilala, kung yun na ang magbibigay dito. Kaya sabi ko, message ko siya na may inutusan ako na pupunta dyan na lalaki. Kaya tumango na ito. Di nagtagal bumalik na yung pamangkin ko. Halatang nagtataka sa mukha nito habang iniaabot ang mga kinuha niya. 10 na tuhog ng saging na inihaw. May coke pa. Ate, may binigay na pera, 1,000. Baka daw may bibilhin ka na iba pa. Halatang nagtataka pa na sabi nito. Ate, bakit kanya binibigyan ng pera at pagkain? Tanong niya. Napilitan ako magsinungaling. Ipinabili ko yan sa Kuya Ray. Isinabay niya lang. Dahil sa pagtataka, nagtanong na rin ako. Bakit? Kilala mo ba yon? Ay oo naman. Lagi kami nagpupunta sa kanila kasi may binabantayan kami na palayan nila. Napakasungit ang nanay niya. Napakakuripot pa. Sa bagay, mayaman naman sila kaya siguro ganun nga matapobre. Sabi pa nito. Kaya lalo akong kinabahan. Hanggang sa gabi, naiisip ko pa din ang sinabi ng pamangkin ko. At ayoko nang dahil sa akin malalait ang pamilya ko. Kaya buo na ang desisyon ko. Di na ako magme-message pa at di na rin ako pupunta pa. Bahala na mag-isang magpalaki ng anak ko. Ayos lang naman sa akin. Lumipas ang 1 buwan, di na ako tumatawag at napupunta pa kay Rod. Bahala na kung magalit na magulang ko. Saad ko sa sarili. Kaya sinikap kong maglibang-libang. Kaya lagi na akong sumasama sa bukid kila nanay para di na mag-isip pa ng kung ano. Nagulat pa kami nang salubungin kami ng kapatid ni nani na babae. Mabutit umuwi kayo ng maaga. Kanina pa yung lalaking nandyan sa may bakuran nyo. Kanina pa namin napapansin yun. Di naman bumaba ng sasakyan. Sabi ni auntie na nagtataka. Si nanay din napahinto. Pero daig ko pa ang natuka ng ahas nang makita ko ang sasakyan. Kilala ko kasi ang sasakyan na yon. Nagmamadali ako na mauna kunwari dahil mabigat ang dala ko. Nang makita ko, siguro bumaba na siya. Kaya halos lumuwa na sa talim ng pagtingin ko sa kanya habang binubulungan ko kung bakit nandito siya. Kung nakakamatay ang tingin ko, sigurado na nangisay na siya. Ang tarantadong umisi pa. Magandang araw po, Nay, Tay. Sabi nito at nagmano pa. Muntik pa akong matawa ng mapakla kasi mas matanda pa nga siya kay nanay. Naku, ang gigigil ako ng sobra dahil sa kaba.
Nakiramdam lang ako sa kanila habang kunwari naguhugas ako ng paa. Magandang gabi naman, sabi ni nanay. Di ba anak ka ni Aling Elisa? Kumusta sila? Tanong pa ni nanay. Okay naman po. Sa awa ng Diyos, malakas pa naman po. Saan ka naman galing at napadaan ka dito? Malumani na tanong ng tatay ko. Dito ho talaga ang punta ko, sabi nito. Halos lalabas na ang puso ko sa sobrang kaba ko. Bakit? Ano bang mapapaglingkod namin sa'yo? Tanong ni tatay na sumabat na rin, na halatang nagtataka na rin. Wala po bang nasabi si Shin sa inyo? Balik na tanong ni Rod. Parang hihimatayin na ako sa kaba, kaya maluha-luha na ako. Kaya nagsalita na rin ako. Umalis ka na nga dito. Mga pagod kami. Maghahatid ka pa ng problema dito. Sabi ko na maluha-luha na. Si nanay ang sumagot. Huwag kang ang bastusin. Manahimik ka dyan muna. Medyo nahihiya pa na sabi ni nanay. Aba, at sino ba ang damuhong lalaki na ito? At si nanay pa ang nahiya na isaloob ko. Maupo ka muna, iho. Pagpasensyahan mo na at medyo magulong tambayan to. Kasi lahat kami wala dito. May nagawa ba ang anak ko sa'yo na di maganda, iho? Sabi ni tatay. Habang nauna nang maupo at halatang nanghihina kasi inakala na nagkasala ako. At halatang mukhang magmamakaawa na ang tono nito. Naku, wala ho. Biglang sabi niya. At nagkamot pa sa batok nito. Pasensya na po kayo kung medyo mabibigla po kayo. Paumanhin pa nito. Di na umimik sila nanay para masabi na nito. Kasi iniisip nila na may nagawa akong kasalanan sa pamilya nito. Buntis ho si Shin at anak ko ang dinadala niya. Mahinahon na sabi niya. Pasensya na ho kayo. Napaluha na ako sa inis at sa kaba. Kaya nagtago na ako. Hihingi po ako ng paumanhin sa nangyari. Pero pananagutan ko si Shin kaya po ako nandito. Mahinahong sabi niya. Mas lalong nagulat sila nanay sa narinig. Paano nangyari yon? Pagdating ng anak ko, di naman umaalis yan dito. Naitanong ng nanay ko, nagulat at naguguluhan sa anyo nito. Di na mahalaga yan kung paano nangyari. Sabi ni tatay nang makabawi sa gulat at parang umaliwala sa muka. Ang mahalaga, nagpunta siya at siya na ang nagsabi. Kasi kung iba yon, magtatago na sigurado. Mahabang sabi ni tatay. Maraming salamat na rin. At nagpakalalaki ka, Rod. Dugtong pa ni tatay. Shin, halika dito. Ikaw na ngang iaahon sa kahiyan, ikaw pang matapang. Sabi ni nanay na kunwari igalit. Para akong basang sisiw na nakayuko na lumabas. Pero nang mapasulyap ako kay Rod, ay mangingisay siya kung sibat ang mata ko. Nakakahiya kay Rod, sabi ni nanay. Hala, ayusin mo nga yung gamit mo at sumama ka na sa kanya ngayon din. Dapat kasama mo ang asawa mo sa ganyang sitwasyon mo. Sabi pa nito. Ayoko dun, nay. Iyak ko na sabi. Tumingin pa ako kay tatay na nagpapasaklolo. Tay, ayoko po dun. At humawak pa ako sa tuhod ni tatay. Hindi naman pwede na nandito ka. Kasi di maaayos ang trabaho ni Rod kasi malayo ka. Di tulad pag nandun ka, maaasikaso ka. Paliwanag ng tatay ko. Napilitan naman akong sumama. Di ako umimik sa harap nila, tatay. Di rin ako makaporma sa sasakyan dahil baka madisgrasya pa. Humanda ka pagkarating natin. Nagngingit-ngit na usal ko sa sarili. Nanggigigil man pero tiniis ko na lang muna hanggang makarating kami sa bahay niya. Mahirap din kasi baka maaksidente kami. Pagkapasok lang ng bahay, humilagpos na ang galit ko. Bakit ka pa ba nagpunta dun? Gustong-gusto mo talaga na mapahamak ako? Sigaw ko sa kanya. Nagulat pa siya kasi tahimik naman ako at kung bakit bigla na lang akong nagsisigaw. Inaayos ko lang ang gusot na nagawa ko. Sabi nito sa akin sa mahinahong salita. At ako, inisip mo ba kung anong mangyayari sa akin ngayon nandito ako sa'yo? Sigaw ko uli. Bakit? Mapapano ka ba kung nandito ka? Mas pabor nga yun sa'yo. Di ka malalagay sa kahihiyan. Sabi niya na medyo galit na rin. Di bali ng kahihiyan na naanakan lang. Yun lang ang maririnig ko. Kaysa dito sa poder mo na lahat ng angkan ko madadamay sa paglalait ng pamilya mo.
Asik ko pa dito. Walang magagalit sa'yo, pamamahay ko to. At kung may magagalit sa'yo ng kahit ano, kahit sino pa siya, ipagtatanggol kita. Sabi nito sa malumanay na. Siguro kaya mo lang ako kinuha para sa pansarili mo, no? Sabi ko uli. Pwes nagkakamali ka. Marami akong pangarap na naglaho nang dahil sa pansarili mo lang ang iniisip mo. Kaya pagsisisihan mo na kinuha mo pa ako. Paasik na sabi ko. At huwag ko lang maririnig ang masamang mga salita na kapag anak mo, naku, wag lang talaga. Alam mo na di kita gusto. Naku, makikita mo. Galit na sabi ko, sabay bitbit ng bag. Dumiretso na ako sa kabilang kwarto. Nang mapansin niya na lumampas ako sa inookupahan niya na kwarto, ay nagsalita pa ito. Oh, bakit diyan mo ilalagay ang damit mo sa kabilang kwarto? Dito naman tayo matutulog sa kwarto ko. Sabi nito. Sumigaw pa ako. Di ako sanay matulog na may katabi sa higaan ko. Pagkapasok ko doon, ay umiiyak na ako ng todo. Hanggang makatulugan ko na ang sama ng loob ko. Kinaumagahan, nagising na ako sa mahinang katok sa pinto. Shen, kumain na muna tayo. Di ka kumain kagabi, kaya halika na. Tawag ni Rod na tuloy-tuloy ang mahinang katok. Di ako umiimik. Shen? Ulit nito nang walang narinig na sagot, umalis na ito. Narinig ko na lang ang paghila ng upuan. Gutom na ako, pero titiisin ko kaysa makita kitang loko. Pabulong na sabi ko. Di nagtagal narinig kong umandar ang sasakyan niya. Aalis siya. Napausal pa ako ng pasasalamat kasi gutom na talaga ako. Nagmamadali na akong bumangon. Baka maabutan pa ako. Papalapit na ako sa pinto nang may mapo na ako sa ilalim ng awang ng pinto. Isang white paper. May sulat. Shin, nauna na ako mag-almusal kasi may pupuntahan ako. Kumain ka na, baka mapano ang baby natin. Huwag ka na magalit ha. Ingat ka. Nasa lamesa ang pagkain mo. Kumain ka na habang mainit pa. Mensahe niya. Hoy, kahit di mo sabihin, kakain talaga ako. Unggoy na to. Sabi ko na parang siya ang papel na kausap ko. Nagmamadali na akong lumabas at dumiretso sa lamesa. Binuksan ko agad ang takip. Wow, pandesal at pansit. At isang tasa ng gatas. Sabi ko na napalakas pa. Well, di ako mahilig sa gatas kasi adik ako sa kape. Pero naisip ko na kaya ako binigyan ng gatas kasi buntis ako. Kaya nilantakan ko na kasi gutom na ako. Nang matapos akong kumain, dinala ko sa room ko yung natira na pandesal at binitpit ko na ang palaman. Nagpasya na akong maligo habang wala pa siya. Nang matapos akong maligo, nanood muna ako ng TV. Di ko na malayan, nakatulog na pala ako. Tanghali na, pero di ko alam kung dumating na siya. Kaya nakiramdam muna ako kung may tao. Tahimik pa. Naisa loob ko. Nagulat pa ako nang tumunog ang cellphone ko. Tumatawag siya. Pinatagal ko muna sabay sagot ng pasinghal. Ano? Siguro nagulat siya sa boses ko, pero naging mahinahon pa rin na magsalita ito. Ano kasi, itatanong ko lang kung anong gusto mong ulam. Huwag ka nga masungit. Bibili na lang ako dito kasi di na ako makakapagluto, tanghali na. Sabi nito. Ay nako, para sa'yo na lang, di na ako kakain. At pinatay ko na ang tawag. Tingnan ko lang kung masabi mo pa na mabait ako. Ngit-ngit na sabi ko pa. Di nagtagal, narinig ko ang sasakyan niya. Kaya agad ko nang inilak ang pinto ko. Ini-on ko ang stereo at nilakasan ko na. Kulang na lang magliparan ang bubong rito. Sa halos kalahating oras ko na ingay, inaasahan ko na ang pagkatok niya sa pinto ko. Kaya nang marinig ko ang katok niya sa pinto, malapad na ang ngiti ko. Kasi alam kong sigaw na ang kasunod nun. Ngunit sa halip na sigaw, sa galit, malumanay pa ang narinig ko na tawag sa pangalan ko. Kaya biglang nawala ang ngiti ko. Shin, tara na, kakain na tayo. Pasensya ka na, natagalan kitang tawagin. Kasi naligo pa ako. Kaya inis na inis ako. At iniaambak ko ng kamao ko na parang sinasapok-sapok ito. Di ko siya pinansin. Manigas ka dyan. Naisaloob ko.
Di umubra ang ingay ko kaya pinatay ko na ang stereo. Narinig ko ang pag-ingit ng upuan at sinundan ng katukuli sa pinto. Shin, kumain ka na. Di tama na nagpapagutom ka. Sabi nito na malumanay pa rin. Sa inis ko sumigaw na ako. Kumain na ako! Pero ang totoo, nagugutom na talaga ako nang maamoy ko ang ulam na binili niya. Kaya gigil ako na isinubo ang pandesal sa tabi ko. Nagising ako na madilim na. Medyo nahihilo pa ako nang bumangon ako para buksan ang ilaw. Nang lumiwanag, saka ko napansin ang papel uli na nasa ilalim ng pinto. Nakasulat dito, Shin, kumain ka na. Nandito ako sa kabilang bahay. Dumating na kasi ang kapatid ko kaya pinapunta ko. Isasama sana kita kaya lang tulog ka pa. Uuwi agad ako. Pagkabasa ko, agad kong nilamukos at dumiretso na ako sa lamesa at hinanap yung ulam na binili niya. At nagmadali na ako kumain. Hindi na ako nag-abala sa pagliligpit. Sinadya kong iwan sa lamesa ang mga plato. Bago ako pumasok sa kwarto ko, sumilip muna ako sa kwarto na tinutulugan niya. Mas malaki ito at mas maraming gamit at display kaysa sa ginagamit ko. At bumalik na ako sa inuukup akong kwarto. Di nagtagal narinig ko na ang pagpasok nito. Narinig ko pa ang pagligpit niya ng plato na ginamit ko. Maya-maya narinig kong nagsalita to. Sanay na akong mag-isa, pero di ko naramdaman na tahimik ang bahay ko. Ngayon tuloy na may kasama ako, para tuloy nasa sementeryo ang pakiramdam ko. Sabi nito at sinundan pa ng buntong hininga. Maya-maya narinig ko ang paglakad nito papunta sa kwarto niya. Pangalawang gabi ko to sa pagtulog dito, pero parang ngayon ang first time ko. Di ata akong dalawin ng antok. Naiisip ko kung anong mangyayari ngayon na magkakaanak ako. Ramdam ko naman na mahal niya ako. Kaso di ko alam kung kakayanin ko na lait-laitin ang pamilya nito. Mag-uumaga na nang nakatulog ako kaya nagulat pa ako na marinig ko ang katok sa pinto. Napatingin ako sa relo at mag-aalas 9 na ng umaga. Shin, pwede ba tayong mag-usap? Buksan mo nga muna ang pinto. Darating ang kapatid ko na babae, kasama yung asawa niya. Narinig ko na sabi niya, kaya kinabahan ako na sobra. Nang marinig ko ang sinabi niya, dali-dali akong bumangon para pagbuksan siya. Pupungas-pungas pa ako nang mapagbuksan ko siya. Di ako umiimik, kaya nagsalita na siya. Kumain ka na, kasi di ka pa nakakapag-agahan. At pagkatapos mo mag-usap tayo. Sabi nito sa mahinahon na tono. Bakit? Mabibilaukan ba ako kung ngayon mo sasabihin? Paasik na tanong ko. Imbis na magalit, natawa pa to. Alam mo, nung una kitang makita, lagi kang nakangiti. At lahat ng mga sabi ng mga kamag-anak mo pare-pareho, mabait ka daw. Na Hay sus, binobola ka lang nun para bumili ka ng alak. At makainom sila ng libre. Patuyang putol ko sa sinasabi niya. Kita ng sulok ng mata ko na nakatitig siya sa akin. Kaya kunwari, maghuhugas ako ng kamay para makatalikod sa kanya. Ano bang isusuot ko para di ako malait ng kapatid mo? Pang-aasar ko pa. Kaso di ako sinagot sa tanong ko. Sa halip, iba ang sinabi. Baka pwedeng wag na tayo magpahalata na di tayo magkasama sa isang kwarto. Sabi niya sa malumanay na tono. Kaso paasik naman ang sagot ko. Bakit? Babantayan ba nila tayo hanggang sa matulog tayo? Di naman ah. Di naman ako ganong kasira para magkwento pa. Angil ko pa sa kanya. Mag-aalas 4 nang dumating ang kapatid niya kasama ang asawa at ang bunso nilang anak. Pagkapasok pa lang, halata na agad ang ngiting aso ng kapatid niya. Hi Ate Shin, finally na-meet din kita. Mas matanda ako sa'yo pero kuya ko siya, kaya mag-aarte pa rin ako. Kulang na lang tumabingi ang labi nito. Animoy nakakadiri ang mga nasasambit nito. Salamat naman at may mag-aasikaso na sa bahay mo kuya. Sobrang matataas ang damo sa labas. Inaantay ko na lang yung magdadamo na kinausap ko. Biglang pinutol ni Rod sa sinabi ng kapatid nito. Kaya pala laging nakangiti itong si Rod nitong mga nakarang araw. Sabi ng asawa nito na halatang totoo ang ngiti
habang sa akin nakatingin. Mabait tong si Rod, hindi ka magsisisi. Dugtong pa nito. Nagulat pa si Rod nang sumagot ako nang nakangiti at tiningnan ko siya ng malagkit. Sabay sandal sa may dibdib nito. Mabait talaga, kaya nga nagustuhan ko yan eh. Nahuli ko pa ang tingin ng kapatid niya na nakaismid, sabay sabing, baka ngayon lang yan. Sa tatlong kapatid ni Rod, ito ang medyo okay pa ang ugali, sabi ng mga tao. Kaya ngayon pa lang, parang nakikinikinit ako na kung ano ang ugali ng panganay nila. Pumasok sa isip ko ang isang dragon na may itlog sa harap nito at nag-aapoy ang bunganga at binubugahan ako. Kaya napaubo ako. Siguro nakita ni Rod ang reaksyon ko, kaya takot ang nakita ko sa mukha nito. Nang makita ko ang reaksyon ni Rod, parang nakita ko ang takot nito. Siguro naaalala nito ang sinabi ko, na ayokong makakarinig ng di maganda kasi di ko ginusto na nandito ako ngayon. Habang nasa bahay ni Rod ang kapatid at bayaw niya, okay kami ni Rod, na parang ang sweet pa minsan. Kaya minsan, sinasamantala pa rin ni Rod na makahalik at hawak sa bewang ko. Sige, sulitin mo na kasi mamaya wala na yan. Nais sa loob ko pa. Pupunta tayo bukas sa OB para sa prenatal mo, sabi niya habang hinuhugasan ng mga baso. At para makabili ka rin ng mga damit mo, sabay baling niya sa akin. Di ko siya pinansin. At parang wala akong narinig. At parang di ko siya nakikita. Lumabas kasi ako saglit para magpaaraw. Akala ko kasi aalis siya. Akala siguro tatakas ako at inaakalang nababagot na ako. Nagulat pa ako nang wisikan ako ng tubig galing sa kamay niya. Nakangiti siya nang binalingan ko pero inirapan ko lang ito. Narinig ko pa nang magsalita ito. Buti pa yung manok niningitian mo. Akong tuloy ang panay ang lambing sa'yo, puro irap ang napapala ako. Nakalabi na sabi nito. Pumasok na lang ako sa loob ng kwarto para di ko siya nakikita kasi naiinis lang talaga ako. Gabi na, pero aligaga pa ako kung lalabas o hindi. Kasi malapit nang mag-umpisa ang Miss Universe sa isang channel. Gusto ko sanang manood, kaso wala akong kasama sa sala kasi nandun ang TV nito. Kaya nang marinig ko na tapos na ang pinapanood niya, lakas loob kong hinila ang seradora para makapanood ako. Umayos siya ng upo. Gusto mo manood? Halika, sasamahan kita, sabi nito. Di na lang ako sumagot. Nakikita ko sa gilid ng mata ko na nakatingin siya sa akin. Binaliwala ko na lang. Nagulat pa ito nang tumayo ako. Ayaw mo na ba? Tanong nito na nakasunod lang ang tingin sa akin. Nang makita niya na kumuha ako ng tubig, nagsalita uli ito. Bakit di mo sa akin sinabi para ako na lang ang kumuha? Ano ang pakinabang ko? Sabi pa nito. Ano ako lumpo? Para mag-utos nang di ko kaano-ano? Asik ko dito. Pagkabalik ko sa upuan, siya naman ang tumayo. Natakot pa ako nang lumabas siya. Kasi akala ko iiwanan niya ako mag-isa sa bahay. Kaya mabilis ang sulyap ang ginawa ko. Nakahinga naman ako ng maluwag nang makita ko na hubad dito. Maya-maya bumalik din ito. Narinig ko pa ang pagbukas ng bote ng alak sa tapat ng ref nito. Bumili pala to. Pagbalik sa upuan, sa kanila pag ang supot na may chips pala. Yan ang sayo, para may ngat-ngatin ka. Sinipat ko lang muna, saka kinuha ang magustuhan ko na. 8 buwan na ang tiyan ko nang napilitan akong lumipat sa kwarto niya. Kasi natakot din ako sa isipin na mag-isa lang ako sa kwarto. Pumayag ako sa isang kondisyon. Dagdagan ng kama ng isa pang single bed para malapad dito. Unang gabi ko na magkasama kami, pero di ako makatulog sa sobrang likot ng tiyan ko. Kaya di ko mapigilan na mapaaray. Pag biglang sumisipa si baby sa tiyan ko. Yun pala, siya man ay gising din. Kaya ang bilis niyang nakalapit sa tabi ko. Masakit ba ang tiyan mo? Kababakasan ang pag-aalala nito. Kaya nasabi ko na, malikot ang anak ko mo. Nagmana pa yata sa'yo. Sabi ko nang medyo maiiyak na tono. Kaya dali-dali niyang hinawakan ang tiyan ko. Sa umpisa natatawa ito. Habang dama niya ang bawat galaw ng tiyan ko. Pero nang makita niya
na napapangiwi ako sa sakit ay nagsalita ito. Baby, huwag ka naman masyadong magalaw. Di makatulog si mama kasi nasasaktan siya. Yayakapin na lang kita, okay? Sabi nito na yumakap na sa may tiyan ko. Nailang pa ako kasi ang mukha niya ay katapat sa dibdib ko. Pero hinayaan ko na kasi parang nakarinig si baby sa papa niya kaya nanahimik ito. Kaya nakatulog na ako na ganun ang posisyon ko. Nagulat pa kami pareho nang may kumatok sa pinto. Oh Grace, kamusta? Nakauwi ka na pala. Narinig kong sabi ni Rod sa dumating. Oo kuya, kadarating ko lang kanina at pumunta agad ako dito para makita ang pamangkin ko. Halatang masaya ito. Siguro kapatid niya to. Nais sa loob ko. Maya-maya ay bumukas ang pinto. Han, nandito si Grace, kadarating lang galing Korea. Sabi nito habang palapit sa akin at inaalalayan ako sa pagbangon. Pagkalabas ko ng pinto, nabungaran ko na siya na para bang di na makapag-antay na makita ko. Hi Shin, ako si Grace, bunso na maganda. And welcome to the family. At niyakap pa ako. Mukhang mabait ito. Sabi ko, kaya napangiti na rin ako. Hello, kumusta ang biyahe mo? Okay naman. Excited na makauwi para makita ko ng pamangkin ko. Kuya ha, sulit naman pala ang itinandang binata mo. Maganda si ate eh. Tawa pa nito. Napun ako na mas maganda ang ugali ni Grace kaysa sa nauna. Kaya nawala ang kaba ko. Tinanghali kami ng gising kasi hindi makatulog si ate Shin mo. Sobrang likot ni baby. Pag lumabas si baby siguro, sasali siya sa Karate Kid. Sabi ni Rod na ikinatawan naming tatlo. Masayang kausap ang bunso nila, kaya puro kami tawa. Nakalimutan ko na galit pala ako kay Rod. Samantala, katatapos lang namin magmerienda nang biglang humilab ang aking tiyan. Kaya medyo napakislot ako. Agad naman niya napuna. Isa sa dahilan kung bakit nawawala ang galit ko kay Rod ay ang pagiging maasikaso sa akin. Simula nang magkasama na kami sa kama, lagi nang nakadantay ang kamay niya sa tiyan ko. Kasi pag nakahawak siya, di masyadong magalaw sa loob si baby. Sumipa na naman ba? Tanong niya. Hindi eh, iba ang sakit niya. Kaya agad na siyang nagpasya na magpunta sa ospital. 2 araw nakauwi na kami, kaya di siya umaalis. Siya lahat nag-aasikaso. Kahit sa paglaba, di siya nagpapalabas sa iba. Palibhasa, 43 na siya at ngayon lang nagkaanak, kaya sabik talaga. Nagulat pa ako pagising ko. Wala sa tabi ko ang anak ko. Kaya bigla akong napabangon para hanapin sila. Nang bigla akong may marinig na boses sa likod ng bahay. Nagpapakain siya ng manok at pag may lumilipad, tumatawa naman si Baby RJ. Habang tinitingnan ko siya, nakapagdesisyon na ako. Pag inalok ako ng kasal ng 3 beses, papayag na ako. Nais sa loob ko. Nang makita niya ako, agad itong ngumiti. Nilabas ko si RJ kanina para makatulog ka na maayos. Sabi nito. Akala ko lumayas na kayo eh. Inilayas mo na ang anak ko. Sabi ko ng mahina. Umupo ako sa tabi niya. Han, pakasal tayo. Nagulat pa ako sa sinabi nito. Pero syempre nanaig ang kapritso ko. Kaya iba ang sinagot ko. Saka na para sigurado. Sabi ko. Ayaw mo ba talaga sa akin ano? Sabi nito na malungkot ang muka. At dun ko naramdaman na parang dinurog ang puso ko nang makita ko ang itsura niya. Gusto ko sanang haplusin ang mukha niya at sabihin na joke lang. Kaso nga, ma-pride ako talaga. Matagal na akong gising pero di pa din ako bumabangon. Wala sa tabi ko ang anak ko. Kaya naisip ko, nasa bakuran lang sila at paikot-ikot lang habang nililibang niya. Kaya nagtaka ako nang may papalapit na yabag, palapit sa pinto na wala akong naririnig na halakak niya o ng baby. Pumikit ako at pinakiramdaman ko. Maya-maya, umalis ang kung sino man at parang sinilip lang ako. Sino kaya yun? Nais sa loob ko. Kaya dali-dali akong humarap sa pinto pero nakasilip ang mata sa kumot ko. Para makita ko kung sino yon. Nang may marinig uli ako na papalapit.
Si Rod. Nang makita ako na inakalang tulog ay umalis uli ito. Kaya bumangon na ako. At siguro narinig niya nang lakihan ko ang bukas ng pinto. Kaya bumalik uli ito. Nakangiti ito na nakatitig sa akin. Nasaan si RJ? Tanong ko kaagad. Dinala ni Grace ipapasyal sa park. Tugon nito na nakangiti pa rin. Baka nagugutom at umiiyak. Ako ang nagsabi na isama kasi gusto kong masolo kita. Putol niya sa pag-aalala ko. Bakit? Anong meron? Sabi ko na nawala ang takot. Kasi ayaw ng magulang sa akin. Kasi hindi naman lagi nagpupunta. Iniisip ko baka inilayo na. Di mo ba naisip na birthday mo ngayon? At nagkataon na Valentine's Day pa. Kaya may pupuntahan tayo. Nakangiting sabi nito. Isa pa ito sa mga nagustuhan ko sa kanya. Pinahahalagahan niya at kahit di ko naikwento, nalaman niya kahit birthday ko. Sa totoo lang, nawala sa isip ko na birthday ko ng araw na yon. Kasi di naman ako naghahanda talaga. Nagulat pa nga ako nang paglapit niya. May iabot sa akin na 3 tangkay ng bulaklak at bagong pitas pa. Happy birthday, Han. At happy Valentine's din. Shin, sana ayusin na natin to para sa anak natin. Salamat sa pagkakaloob sa akin ng anak. Di man magandang umpisa natin, sisiguraduhin ko naman na magiging okay tayo sa susunod na mga araw. Mahabang sabi nito na maluha-luha na. Di ako makapagsalita kasi ako man, di alam ang sasabihin. Mahilig talaga siya na ibigay ang kaligayahan ko. Noong Pasko lang, may handa naman kami. Pero nang mapatanong ako na, ano kaya sila nanay kung may handa? Bigla na lang siyang naghakot. Lahat ng handa at lahat ng paputok ay dinala namin kila nanay. Nagtaka pa sila nanay na 10:00 na ng gabi napasugod kami. Ngayon naman, ito naman. Han, tititigan mo na lang ba ako? Nagulat pa ako sa paghawak niya, kaya Oo, sige. Ako bigla. Totoo, payag ka na? Tuwang-tuwa naman siya. Ang OA mo naman. Dito lang naman tayo mag-uusap, ano? Hindi tungkol sa pag-uusap ang tanong ko. Nakangisi niya na sabi. Ang sabi ko, magpakasal na tayo. At sabi mo, oo sige. Talaga naman. Pati ba naman ang pagpapakasal, ipe-frame up mo pa ako? Palatak ko na ikinatawa niya ng malakas. I love you, Shin. Sabay hapit sa akin. I love you din, Rod. At salamat sa lahat. Di ka nagsawa sa akin na intindihin ako. Sabi ko. Okay lang. Sabi naman niya. Lalo nga kitang minahal sa kasusungit mo eh. At hinalikan na ako ng smack lang muna at naging dampi. At hanggang lumalim na. Pagmamahal. Yan ang aral na makukuha natin sa kwentong ito. No one believes in love at first sight until that special person comes along and steals your heart. Minsan, mapaglaro ang tadhana. May pagkakataon na yung taong dating ordinaryo lang para sa'yo, biglang nagkakaroon ng espesyal na puwang sa puso mo. Ang mga bagay na hindi inakala ay nagiging bagay na sadyang nakatadhana. Kung mahal mo, habulin mo, ipaglaban mo. Huwag mong hintayin may magtulak sa kanya pabalik sa'yo. Hilahin mo hanggang kaya mo. At huwag na huwag mong bibitawan. Hindi inaasa sa tadhana ang relasyon nyo, kundi sa desisyon nyong dalawa. Di ko man maisigaw sa buong mundo kung sino ang mahal ko. Sapat nang alam nating pareho na ikaw ang tinutukoy ko. At dito na po nagtatapos ang storya ng Love at First Sight by Miss Annabel Magsanay. Once again, maraming salamat po Miss Annabel Magsanay sa pagbabahagi ng inyong istoryang pag-ibig. Maraming salamat din po sa lahat ng sumusuporta sa aming channel. Sa mga likes, comments, and new subscribers. Sana ay patuloy niyo pong suportahan ang mga susunod pa naming istorya. Maraming salamat po. Love, My Views TV.